Yes, Gina? Makinig po kami ng mabuti po. Makinig ng mabuti. Ano naman ang inyong gagawin kapag gusto niyong sumagot o kayo ay may katanungan? Humor. Magtaas po kami ng kamay po. Magtaas ng kamay. Ano naman kung meron tayong mga gawain na ating gagawin? Sige, Janle. Magkilako po kami po. Makilako. Pakibasa ng ating kasunduan, mga bata. Magtaas ng kamay. Makinig ng mabuti. Makipagtulungan kapag may pangkatang gawain. Nasisigurado ba na itong kasunduan ay mangyayari sa ating gagawin ngayong araw at tatalakayin? Opo! Okay, maraming salamat. Bigyan naman natin ang ating mga sarili ng isang palakpak. Bago ang lahat, bago natin tatalakayin ang ating paksa ngayong araw, ay may inihanda akong kahon. Itong kahon na ito ay tinawag na KWL chart. So, sa hapon na ito ay papanggatin ko kayo sa dalawang grupo. Mula kay John Rick hanggang kay Jamalan, ang siyang magiging unang grupo, at Gina hanggang kay Jumer, ang siyang magiging pangalawang grupo. Ang gagawin nyo sa KWL chart na ito ay ilalagay ninyo kung ano ang iyong nalalaman sa paksa, kung ano ang nais nyong malaman sa paksa, at kung ano ang inyong natutunan sa paksa na si Ellie at Jai. Sige, maaari na kayong magsimula, mga bata. Ay, sila ay isang Tapos na ba? Opo! Maaari nyo na idikit sa pisara ang inyong sagot. Group 1, meron ako dito inihanda paper three. Group 2, tapos na ba? Opo! Okay, group 1, sino ang representante? Pakibasa, John Rick. alam ko sa Google chart. Alam namin ay alam namin nga kung si Jaya ang mga hayop. Ang lain ng namin malaman, kala ko anong klase sila ang hayop nila. Okay. Sa pangalawang group, sino naman ang representante? Pakibasa. Jumer! Jumer. Ang alam namin sa paksa na si Lily at si Jai, ang alam namin sila ay isang hayop na nasa gubat. Nais namin malaman kung bakit sila nasa gubat. At ano naman ang inyong natutunan? Sila nga ay nakatira sa gubat. Ay, bigyan natin ng 5 palakpak ang bawat grupo. Ngayon ay ating tutunghayan kung ang inyong nilagay sa kahong ito ay may kinalaman ba sa ating paksa na ating babasahin ngayon.
May ideya ka? Okay, mga bata, ang ating paksa na tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol kay Si Ellie at pakiulit. Si Ellie at Joyjoy. Si Ellie at Joyjoy. Ngayon ay bago natin babasahin ang kwentong si Ellie at Joyjoy, ay meron na tayong layunin. Pakibasa mga bata. Matutukoy ang mga tauhan sa kwentong binasa. May marami ang pagpapatulan at pagkakaiban sa komunidad. May ugnayan na naman sa kwento sa totoong buhay. Okay. Now, ang storya nito ay ang kwentong ito ay tungkol kay Ellie at Joyjoy. Ngayon si Ellie ay isang elepante habang si Joyjoy naman ay isang giraffe. Si Ellie, ang elepante, ay mapagbigay, samantalang si Gigi o Joyjoy ay makasarili. Ano nga ang katangian ni Ellie? Mapagbigay. Ano naman ang katangian ni Joyjoy? Makasarili. Makasarili. Sa tingin niyo, sino sa kanila ang may mabuting kalooban? Si Ellie. Sino naman sa tingin niyo ang may masamang kalooban? Si Joyjoy. Bakit naman na masasabi natin na si Joyjoy ay may masamang kalooban? Dahil siya ay makasarili. Makasarili, tama. Sa tingin niyo ba ang magiging makasarili ay masama? Opo. Okay. Now, sa isang piyesta sa kagubatan, nagdala si Ellie ng maraming pagkain at nagbahagi sa mga gutom na hayop. Sino ang binigyan ni Ellie ng mga pagkain? Mga gutom na hayop. Sa tingin niyo, ang makikita niyo sa larawan, ano-ano mga hayop kaya ang nandito? Gina? Giraffe. Merong giraffe. Sige, Jumer. Ibon. Ibon. Pusa. Pusa. Ano pa? Kangaroo. At kangaroo. So itong mga hayop na ito ay ang mga binigyan ni Ellie ng pagkain. Bakit kaya binigyan ni Ellie ng mga pagkain ng mga hayop? Dahil po, gutom sila. Kaya binigyan. Sabi ni Ellie, ang dami kong dala. Masaya akong makapagbahagi sa lahat. Sa tingin niyo, anong ulit ang sinabi ni Ellie? Ang dami Siya ay dala. Kaya ako makapagsaya sa inyo. Pagbahagi sa lahat. Okay. Now, habang si Joyjoy ay nagdala ng kaunti at hindi namigay, anong ginawa ni Joyjoy? Hindi namigay. Hindi namigay. Ako, sapat lang ito para sa akin. So, ano sa palagay ninyo ang katangian ulit ni Joyjoy? Makasarili. Makasarili. Tama. Halika, Joyjoy, kain tayo. Mayroon pa akong maraming pagkain. So, anong ginawa ni Ellie? Inimitahan si Joyjoy at kumain. Iniimbitahan niya si Joyjoy na kumain kasama nila. Pero sa tingin niyo, ano kaya ang naging sagot ni Joyjoy? Ayoko magbigay, baka makulang para sa akin. Sa tingin, ano nga ulit ang sagot ni Joyjoy? Ayoko magbigay. Baka magulang Wala sa kanya. Matapos ang piyesta, nalungkot si Joyjoy. Bakit nalungkot si Joyjoy? Dahil siya po ay naglalang sa akin. Mag-isa, sige, basahin natin kung tama ba. Joyjoy, bakit ka malungkot? Ang sagot naman niya, wala na akong pagkain. Sana nagdala ako ng marami. So bakit naging malungkot si Joyjoy? Wala rin siya Wala siyang pagkain. pagkain. Tama. Ngayon, sabi naman ni Ellie, masarap sa pakiramdam ang magbahagi. Dapat mong matutunan na ang tunay na kasiyahan ay nasa pagtulong ng iba. Nahiya si Joyjoy at natutong maging mapagbigay mula noon. Ano ang nangyari matapos niyang pagsabihan? Nahiya. Nahiya si Joyjoy. Nahiya at Natutong maging mapagbigay. itong maging mapagbigay. Sa tingin niyo, tama ba ang ginawa ni Ellie? Opo. Tama ba na pagsabihan niya? Opo. Opo.
makasarili. Ngayon, sa kwento na ating binasa, ano ba ang inyong natutunan? John Ray? Akin pong natutunan na huwag maging makasarili at hindi mapagbigay. Huwag maging makasarili at maging mapagbigay. Bakit ba kailangan natin maging mapagbigay sa ating kapwa? Sige, Jamala. Kailangan po natin maging mapagbigay sa kapwa-kapwa. Upang gantihan ang kabutihan din po. Tama si Jamala. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 10 palakpak. Ngayon mga bata, ang ating natutunan o ang ating dapat na matutunan sa kwento ay dapat nating maging mapagbigay sa ating kapwa para sa ganun ay hindi tayo magsisisi sa huli sa ating maling ginawa. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang ating paksa ngayong hapon? Opo! Kayo ba ay nasisiyahan sa inyong binasa o sa ating ginawang unang aktibidad? Opo! Kung ganun, ay meron naman akong pangalawang gawain. Mula sa kaparehong grupo, meron naman ako dito Venn diagram. Ano nga ba ang gagawin sa Venn diagram? So, sa hapon na ito, bago tayo magtapos sa ating klase, ay sasagutan niyo muna ito. So, nakikita niyo ba ang dalawang bilog? Opo! Nakikita niyo ba ang nasa gitna ng bilog? Opo! Okay. Now, dito, sa unang bilog ay ilalagay natin si Ellie. Sa kabila naman ay si Jai. Ngayon, ilalagay niyo sa bawat gilid ang kanilang pagkakatulad at ilalagay niyo naman ay ang pagkakaiba at ang sa gitna ilalagay niyo naman ang kanilang pagkakatulad. Uulitin ko. Sa kabilang gilid ay ilalagay niyo ang pagkakaiba ni Ellie at Jai at sa gitna naman ay ilalagay niyo ang kanilang pagkakatulad. Sige, pangkat una at pangkat dalawa, kayong isula. Tapos ng pagkatuna, maaari nyo na binikit sa mesara ang inyong sagot. At ang pangkat pangalawa. Sino ang representante sa pangkatuna? Jamara! Sige, Jamara, pagsabi mo. Ang aming inilagay kay Ellie sa kanilang pagkakatulad ay mapagbigay at kay Joy naman ay makasarili. At ang kanilang pagkakatulad ay pareho silang mga hayop. Anong klaseng hayop si Ellie? Si Ellie ay isang elepante. Ano namang klaseng hayop? Si Joy ay isang giraffe. Okay, ating tingnan kung tama ba ang sagot sa unang pangkat. Si Ellie ay isang elepante na Mapagbigay. Si Jai ay isang giraffe na Makasarili. makasarili. At ang kanilang pagkakatulad ay pareho silang tama. So, merong 3 puntos ang unang pangkat. Sino naman ang representante sa pangalawa? Gina. Okay. Namin kayo. Basa. Ito ang aming isinulat sa ang Ellie. Mapagbigay ang elepante na si Ellie at si Jai naman ay makasarili. Ang kanilang kapareho ay puro sila ng hayop. Si Ellie ay isang elepante at si Jai